syempre, natatakot, kinakabahan. And the winner is... Hello, challengers. Are you ready? Yes. Your challenge today is to prepare an inventive, creative, gourmet dish using convenience store ingredients, but here at 7-Eleven. And our theme today is Hangover Cure. You have to prepare one main dish with one side, either an appetizer or a dessert. So I expect 2 dishes from you today. I'm giving you 10 minutes to shop and 30 minutes to prepare your 2 dishes. Timer starts now. Hello, my name is Nel. I'm assistant culinary producer here at Simple. Actually, wala talagang idea. Blanco talaga ako nun. Wala akong gana. Kasi akala ko kasi shoot lang talaga siya. Pero di ko alam ganun pala yung mangyayari. Hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin. Chef, nahirapan ako mag-isip. Walang mga basic ingredients, sibuyas, bawang. Kumuha lang ako ng powder. Garlic powder. Tapos, may main ingredients na kami. Actually, gagawin namin is 2 dishes. Ang mains ko kasi doon, meron akong chicken. Tapos, meron din akong noodles. So, Asian cuisine nga. Hindi ko alam kung mananalo ba ako. Pero, I will do my best. And, tingnan natin. I'm Francis and culinary head ako dito sa Simple. Hindi ko expected kasi alam ko si Ronel lang yung kanina. Tapos yun pala, may ganito pala. Kaya medyo nabigla rin ako sa ipapagawa ni Chef. Pagsabi pa lang ni Chef na parang hangover foods, ang naisip ko agad is sabaw, saka maanghang na dish. Ngayon, nag-try ako maghanap dun sa mga chilled, mga rice bowl nila. And dun sa may ramen, kaso wala na daw naubusan. Kaya ginawa ko na lang yung instant ramen. Yun na lang yung kinuha ko. Then kumuha ako ng 2 rice meal. Nalilito na nga ako, hindi ko na alam yung lulutuin. I-elevate ko na lang siya. Tingnan natin. Bali yung kinuha ko is chicken chop bento. So, I will try to elevate this. Ronel, good luck. Galingan mo. Tingnan natin kung matatalo ko yung gawa ni Ronel kasi meron akong isang dish na parang ngayon ko palang gagawin. Yung kumapit pala siya. Yung tinapay, kala ko mag-work talaga siya dun sa dish na gusto ko. Kasi yung bala ko dun, soupy, yung maraming sabaw talaga dapat. Kaso, nagbago na naman yung isip ko. So parang ayoko na maging soup siya. Gusto ko parang pancit canton yung itsura ng noodles. So hindi talaga mag-work yung tinapay ko, so kaya tinabi ko siya. Hindi ko na siya ginamit dun sa dish ko. Pero ginamit ko, so nagkaksaya ako ng ingredients. Habang nagluluto ako, doon ko naisip na bakit di ko gawin yung palagi kong in-order sa Japanese, yung karaage. Since yung chicken naman is ready to fry na lang naman din siya. Ginawa ko kasi parang hindi siya crispy, so fry ko siya. Yun, ang pagkamali ko naman doon, sinison ko siya. Then nung mag-fry ko, nasunog yung aking mga breadings. Sunog talaga. Anong recipe mo, uling? Uling siya. Sunog pala siya. Sunog pala siya. So, ginawa ko para hindi siya maglasang mapait. Kinuha ko yung aking mga seasonings dun sa instant noodles ko. Binudburan ko lang. Eme. Kasi yung rice, galing mismo dun sa bento box. So, naglagay ako ng seasoning dun. Oyster na nabili ko dun sa 7-Eleven. Tapos, oil, margarine na nabili ko din dun sa 7-Eleven. Then, may nakita akong frozen section doon na vegetable, merong vegetable. So, kumuha ako din. Minix ko lang siya sa isang bowl. Kasama na yung, naglagay ako ng flavoring pala. Yung flavoring ko galing din siya sa instant noodles, yung spicy and konting cheese lang, pitik lang ng cheese. So, para yung lasa medyo ma-enhance ng konti. So, doon ko naisip yung, ano bang tawag sa Chinese, yung
parang chow fan na ano. Tapos may topping siya na chicken. Pero, dapat may egg pa yun. Yan nga yung egg. Wasak. Akala ko yung egg na nabili ko, fresh, hindi siya fresh. Pengi Sa ako, piraso lang. pengi ako nung... Oo, bibigyan kita. Bibigyan Ayun, kita. Yung una kong dish na prepare, yung flying ramen, kung tawagin siya. Kasi nakalutang yung noodles na may chopstick. Ang ginawa ko sa kanya, una, syempre, pinakuluan ko muna yung noodles, then fry. Tapos, ang base ko ng soup niya is yung pinaka-powder niya mismo. Tapos yung mga dried vegetables niya, binukod ko na lang ng luto. Tapos, hindi na kasama sa soup para at least may presentation pa. Kumuha ako ng squid balls, ayun, sinama ko na din. Yung kalahati, prinito ko yung kalahati. Blanch lang, para at least may presentation pa rin. Kailangan ko siyang palamigin kasi piprito ko siya. Dun sa frying, dun ako medyo nahirapan kasi kala ko ganun na siya kadali. Mahirap pala. Kailangan tama yung init ng oil mo para tumigas talaga. Maging crispy talaga siya. Actually, nakikita ko naman talaga sa kanila na kahit na medyo they're trying to look calm, nakikita at nararamdaman mo yung pressure nila na, of course, ayaw nila mapahiya, no? First and foremost. And also, pinipilit talaga nila na maging masarap yung luto nila in spite of the limitation. So, yun talaga, yung fighting spirit nila nandun talaga nung ginagawa nila yung mga challenge. Alam ko na kung paano ko siya gagawin. Ang nangyari dun sa dish ko, inalis ko yung chicken muna, then firnay ko ulit yung fried rice. Andun na yung egg yolk. So, hindi ko talaga ma-expect kung ano magiging lasa nun. Sure, okay naman. Then, sinison ko lang ng salt and pepper. Then, balik ulit sa plating. Okay. So, yung food na yon naging reflection siya dun sa food preference ko. Kaya yun yung sinerve ko sa kanila. Baka sakaling magustuhan ko. Food na gusto kong laging kainin. Yung second dish ko naman, siguro ang tawag ko na lang dun, yung spicy rice balls. Ayan, para hindi masayang yung binili kong kanin. Sakto rin naman yung kinuha kong rice bowl, parang may cheese, tas parang may ground beef na kasama. Kaya, yan, microwave lang, tapos mix lang lahat. Ayun, ganun lang kadali. Ang mga pinanglasa ko talaga sa kanya is yung powder sa instant noodles talaga eh. Kasi wala rin kaming nabiling ibang pampalasa, ibang panggisa, wala talaga. So doon lang kami nag-stick talaga sa flavoring nung instant noodles. Nilagay ko yung beef doon sa noodles kasi para may meat na rin kasama kasi wala talagang kasamang meat yung instant noodles na yun. Nilipat ko na lang yung ingredients na yun. Pero bumagay naman siya. Tingin ko magiging hangover dish talaga siya kasi unang-una, spicy. Yan. Mahilig ako sa spicy pag mga hangover talaga. Maanghang din, parang may soup. Pati yung rice bowl, spicy din siya. Perfect talaga sa may mga hangover. Yung first and foremost talaga, yung tinitingnan namin, paglapag pa lang ng mga food sa harap namin, medyo may wow factor, no? Very important because alam natin yung mga ingredients nila galing lang talaga sa convenience store. Number one, innovation. How are they able to create something new or different, no? So, nakita natin, very traditional looking, pero obviously, pinaganda talaga nila kahit nasabihin mo yung mga ingredients natin, very ordinary. Hindi siya premium. Hindi mo masasabi na fresh at all. Nakabahan ako. Yun, dun pa lang sa mga judge, medyo kinabahan na ako na parang ganun pala kaseryoso na dalawang judge. Hindi ko inasahan na dadating pala si Chef Jackie. Kaya medyo kinabahan. Dun sa dish naman, tinikman ko naman din siya. Kaya
confident pa rin ako na masarap o may lasa talaga yung dish. Okay. I think yung spice is the one that brings out the, flavor na para siyang bagay siya na pang hangover kasi gusto mong magising ulit. It's exact. Mm. It's very good. But more than that, I like the imagination. Gusto ko yung imagination. Oo, yeah. Na parang, talaga galing yung sa convenience store. Hindi mo Talaga. isipin na 10 minutes to shop, 30 minutes to prepare. Oo. Doon lang sa rice bowl siguro natabangan si Chef kasi yun nga, yung sabi ni Chef Tatong na yung isa kasing, yung nakuha ni Chef kasi na walang coating ng nori sheet kaya parang matabang sa panlasa. Nung sinabi nila na nasarapan sila dun sa food and nagandahan sa presentation, syempre medyo nakaka-proud. Ayan, kasi inisip ko talaga yun eh. Kumbaga pagdating pa lang dun sa convenience store talagang inaaral ko na kung mag-work talaga siya. And nagustuhan naman nila. Hindi ko nga in-expect na gagawin niya yung flying noodles kasi it takes a bit of skill to do that, no? Also the time limit. Pero nagawa niya. Beautiful presentation. May pa-interactive pa siya kasi pouring ng sauce and all that. So, nakikita mo talaga yung sophistication and yung konting mastery ng technique. Thank you very much. Yes. Very imaginative. Congratulations. Tamang-tama naman din yung uniform nila, no? Na mas senior naman si Francis na naka-white. Siya yung white spoon and si black spoon, si Ronel, medyo bagito, no? Bagito talaga siya kasi bagong salang lang siya sa culinary producer, no? Habang tinitikman nila, syempre, kinakabahan talaga ako kasi hindi ko in-expect na nandun pala si Chef Jackie. Akala ko si Chef Tatong lang. Idol ko kasi si Chef Jackie. Syempre si Chef Tatong, idol ko yun. Nung tinitikman nila yung dish ko, nandun ko na napansin talaga na parang kulang. Parang may kulang ako dun sa dish at hindi ko siya masyado nabigyan ng hinahanap na chef na idea. Katsu nila is medyo matabang eh. So, ito naging flavorful siya. Yeah. Pero galing pala sa noodles yung flavoring. Okay. Si Ronil, nandun pa siya sa level na tama yung cooking skills, okay naman yung timpla niya, pero faulty lang, kulang pa lang ng finesse, no? Kasi as you go up in the culinary world, di ba, you develop sophistication, yung fine art of cooking na hindi lang siya naluto para makain mo, naluto mo siya kasi it's already a form of art. Ano yung noodles ko kasi talagang down ako doon dahil nung nag-set agad yung aking soup, nag-set agad siya. So hindi ko alam kung paano ko siya re-remedyohan, ano ba mangyayari sa kanya. Sinerve ko na. Buti na lang yung fried rice ko is nagustuhan ni Chef Jackie. Kahit pa paano naman may nagustuhan sila dun sa aking dish. Our winner today will receive a special prize from Massmix. And the loser? Pack your knives, get your 13 months, and go home. And the winner is White Spoon. Kaka-entertainment ko. Ganun talaga yung winner. Alam ko na si Francis yung mananalo doon. Nakakuha na rin naman ako ng idea. Tsaka first time ko rin sumali sa ganitong contest. Hindi naman ako sumasali. At marami rin akong natutunan. Lalo na sa dalawang judge natin na nandiyan. Nung in-announce na yung winner, talagang gusto ko nang pauwiin si Ronel talaga. Kasi wala talagang kakainin. Joke lang. Right. Congratulations! Congrats! Yeah. Uwi ka na. For both of them, I think they did a good job. Pero, alam mo, yung ginawa natin tong challenge, actually, laro lang siya. It's just a game, no? It's just a challenge. Pero, I take great pride na kahit sa ganung situation, ganung challenge, they did their best. And that's when you develop excellence, no? It's the practice of doing things well, no matter the situation. And ito siya, talagang impressive, no? I was not just proud, I was surprised, no? Na parang, uy, ginalingan. Diba? Decente, diba? Na I would not be embarrassed if they
serve that to other people. I'm sure even the audience, pag nakita niyo yung mga food shots, it looks very professional. It looks like it's from a Japanese restaurant. Di ba parang ganun yung feels, or an Asian restaurant. So, makita mo talaga yung pagkapulido niya. So, ako, I'm excited, no? This is just the start. So, let's see where it leads us.